Welcome back dito sa channel natin. Naglabas na ng advisory ang bagong pamunuan ng DPWH sa ilalim ng Marcos administration. Inilabas na nila ang listahan ng mga priority projects ng DPWH na ipapatupad sa ilalim ng public-private partnership. Isa sa pinakamalaking proyekto na bibigyan ng priority ng Marcos administration ang pagtatayo ng Mindoro to Batangas Super Bridge. Kung matatanda natin, ilang mga proposals na ang inilabas tungkol sa pagtatayo ng isang tulay mula Batangas hanggang sa Mindoro. Pero this time, official nang bibigyan ng prioridad ang proyektong ito sa ilalim ng bagong Marcos administration. Ang Mindoro to Batangas Floating Bridge ay may haba na 15 kilometers. Mula Batangas sa tawid dito ng dagat hanggang sa Verde Island. Yan ang unang segment na may haba na 6.5 kilometers. Mula naman sa Verde Island hanggang sa Mindoro, ito naman ang ikalawang segment. May haba naman yan na 8.5 kilometers. Isa pa sa priority project na nasa listahan ng DPWH, ang Central Luzon Link Expressway o CLLX. Ang expressway na ito ay may proposed budget na 12.6 billion pesos mula sa Cabanatuan City hanggang sa San Jose City, Nueva Ecija. Isa pang priority project ang pagpapatuloy sa nasimulan ng Metro Cebu Expressway. Ongoing na pagtatayo ng proyektong ito na may haba na 59.6 kilometers. Ito ang kauna-unahang expressway sa Island Province ng Cebu na magdudugtong sa northern at southern part ng probinsyang ito mula Naga City hanggang sa Danao City. Ilan pa sa priority project ang pagtatayo ng bagong DPWH Central Office Building sa may EDSA, Quezon City. Ang ilan pang mga proyekto na bibigyan ng prioridad ang Davao City to Digo City Expressway, North Luzon Expressway East Phase 2, Pangasinan to Nueva Ecija Expressway, Iloilo City to Capiz to Aklan Expressway, Pacific Eastern Seaboard Expressway, Infanta to Atimonan Quezon segment, ang Dingalan to Capas to Botolan Expressway, ang Villanueva to Cagayan de Oro to Opol Expressway, at Opol to Naawan Expressway. Kasama na rin dito ang reconstruction, rehabilitation, maintenance at operation ng Cannon Road sa Baguio City. Ayon pa kay National Economic Development Authority Arsenio Balisacan, ang mga proyektong ito ay tatayo sa ilalim ng PPP o Public-Private Partnership Project. Ibig sabihin, maghahanap ang gobyerno ng private company na interesado na itayo ang proyektong ito sa pamamagitan ng Build, Operate, and Transfer Scheme na may concession agreement o contract. Ang mga proyektong yan sa ilalim ng DPWH at hindi pa kasama ang mga proyekto mula sa iba pang mga ahensya katulad ng Department of Transportation at marami pang iba. Anong masasabi mo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Alright guys, don't forget to like and subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka naman sa susunod na mga videos natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching.